Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin itong viral na balita tungkol sa isang 20 years old na sakristan. Namatay sa paghahanap sa kanyang tatay nang sabi na kulong pala dahil sa Cara Cruz. Inanap niya sa kasagsagan ng baha. Hindi man siya namatay sa baha. Namatay sa paglusong sa baha kasi tinamaan po ng leptospirosis, na-infect sa paglusong sa baha, mga kababayan. Kaya kailangan pag-usapan natin ito para di na maulit po sa inyong mga mahal sa buhay. Kasi karamihan sa ating mga kababayan, lalo yung mga bata, pag nagbaha, ayun, ginagawang swimming pool, mga kababayan, yung kanilang kalsada. Tuwang-tuwa sila. Hindi nila alam yung peligro na baka sila ma-infect at tamaan ng leptospirosis. Ito yung nangyari dito sa isang sakristan, mga kababayan. Ayan siya, mga kababayan. Oh. Sabi dito sa balita, 20-year-old dies of leptospirosis after looking for detained father amid floods and heavy rains. Yan, oh. Sakristan pala ito. Kaya pati yung CBCP nag-react. Binatilyo patay sa leptospirosis matapos sumuong sa baha para napin ang kanyang amang nakakulong pala. Yan o. Lalaking na babad sa baha sa paghanap sa kanyang ama patay sa leptospirosis. Cardinal David Pinuna ang patuloy na kawalan ng hustisya sa Pinas. Kita ninyo, nadamay na yung hustisya sa Pilipinas. Bakit naman na niya, Mr. Maravillas, nadamay yung hustisya sa Pilipinas? Mamaya i-share ko sa inyo kung bakit pati yung CBCP po nag-react na, other than siyempre yung binatilyo po sa Kristan kasi. So ito yung kwento. Yung victim na 20 anyos yung edad, naghahanap po sa kanyang tatay sa kalagitnaan ng matinding mga pagulan at baha. Ayun, namatay siya due to leptospirosis. Kinilala ang biktima na si Dion Angelo de la Rosa, taga Malabon, nang sabi, sinagasa, mga kababayan, yung flooded streets sa Caloocan for 3 days. Matindi. Kasi nawawala yung kanyang tatay na si Jason. Hindi daw nakabalik sa kanilang bahay sa Malabon noong July 22. Ang sabi ng nanay ni Dion na si Jenny Lynn, yung kanyang asawa na si Jason, sinamahan yung isa sa kanilang mga anak para magtrabaho. Nag-worry siya kasi ang sabi, itong si Jason, hindi man basta umaalis ng bahay na walang paalam. Ang problema, pati cellphone, hindi nakadala si Jason. Ngayon, after 3 days, on July 25, Dion finally found Jason. Yung namatay na si Dion, natagpuan niya yung kanyang tatay who was detained at the substation for allegedly playing Cara Cruz, which is considered a form of illegal gambling. Sabi ng asawa na si Jenny Lynn, wala man lang silang na-receive na information about Jason arrest. Ngayon, 2 days after na sumuong sa baha, itong kanyang anak na si Dion, nagkaroon ng kalintura, fever, nilagnat, at pananakit ng katawan. Ang sabi, itong si Dion, nakatulog after na kumain and had a heart attack as a result of his leptospirosis na pala, which is caused by direct contact with urine or ingestion of tissue of infected animals, usually rats and rodents. Tinamaan na pala, mga kababayan, yung binatilyo ng sakit na leptospirosis na nakuha niya, mga kababayan, sa pagtampisaw niya, sa pagbabad niya sa baha. Delikado po yung hayaan ninyo yung inyong mga anak na maglaro o maglakad sa baha. Hindi lang yung inyong mga anak. All of us, iwasan po natin ang paglalakad sa baha kasi baka napakaraming mga daga ang nandadyan sa paligid, sa mga imbornal. Siyempre normal, yan ang mga daga, iihi sila. So nagkataon siguro sa kanyang paglalakad, napunta siya doon sa lugar na may mga daga, ayon, na-infect yung kanyang paa.
Siguro may sugat yung kanyang paa, nagasgas sa kalalakad niya. Baka nakatsinilas lang o nakapaa kasi mahirap po na maglakad sa gitna ng baha ng nakatsinilas o kahit nakasapatos. Mas okay ang nakapaa kasi walang parang yung naglalakad ka sa dagat, di ba? Kapaa lang tayo pag naliligo sa dagat. Kasi mabigat sa paa yung paglalakad pag may sapatos. Kaya lang ito na nga po yung peligro. Baka may open wound siya, namatay po sa leptospirosis. Yan ang punto kung bakit natin sinishare itong napaka-importanteng balita na dapat malaman po natin, malaman po ninyo para hindi na maulit, mapahamak ang inyong mga mahal sa buhay. Yung iba, sinasadya pa talaga. Yung magtampisaw sa baha, enjoy na enjoy po. Nakikita natin sa mga telebisyon na nagko-cover ng baha. Ang daming mga tao. Yung iba, talagang dahil sa nabaha yung kanilang bahay, they have to evacuate. So, importante, huwag tayong bababad sa baha ang walang proteksyon sa paa. Buta siguro o magpasiguro na ng mga proteksyon sa paa. Rubber shoes, kahit mabigat, sa paglalakad, importante, hindi ma-expose o masugatan yung paa ninyo na baka ma-infect ng leptospirosis. Yan ang punto natin mga kababayan dito. So sabi ng doktor, si Dion had a wound in his foot which has developed into an athlete's foot. Nagkaalipo nga matapos na ma-expose sa floodwaters. Yung kanyang tatay na si Jason was released on August 2. Denied playing the game, hindi man daw siya nagkara-cruise. Jeneline said he may have been a victim of pangsakto or police alleged means of meeting quota in arrests. Pero sabi ni Jeneline, tinago ka lang niya ng 3 araw, hindi man lang pinakontak sa pamilya. Ang sabi niya, pinakontak naman daw sa pamilya, hindi naman kinukuha ang number. Pero sabi ni Romel Caborog, acting chief ng Caloocan Police Investigation Section, si Jason niya immediately informed the arresting officer about reaching out to loved one. Caborog also denied that the station hid Jason or was doing pangsakto. O ngayon, yon ang masaklap na nangyari. Ang ikinamatay po, leptospirosis. Sinisi na lang po yung hustisya dahil ang reason kung bakit nagtampisaw sa baha dahil sa paghahanap po sa tatay, allegedly, ikinulong dahil sa Cara-Cruz. O ngayon, unahin muna natin maintindihan kung ano itong leptospirosis. Yan po ang itsura ng leptospirosis. Isa siyang blood infection na caused by bacteria of the genus Leptospira na pwedeng maka-infect ng mga tao, mga hayop, and many other wild and domesticated animals. Ang mga simptomas, signs and symptoms niya can range from none to mild headaches, muscle pains, and fevers, to severe bleeding in the lungs or meningitis. Ang acute severe form nitong leptospirosis causes the infected individual to become yellow ang skin, pati yung mata. Parang ganito siya. Para alam ninyo, pag ganyan na yung nangyari, parang na-sore eyes pero naninilaw. Agapan na po ninyo. Dapat madala agad sa sa doktor para mapacheck kung ano yung kalagayan. Hindi agad mga kababayan na agapan. Ayun, diretso na po na namatay. Imagine that. Nasayang yung buhay ng binatilyo. Yan So sabi dito, a headache brought on by leptospirosis causes throbbing pain and is characteristically located at the head's bilateral temporal or frontal regions. Yung biktima ng leptospirosis pwede din na maka-experience ng pain behind the eyes and sensitivity to light. Sa loob ng mata at nagiging very sensitive sa liwanag, para siyang nasisilaw. Ayan. Pag ganyan po, malamang sa malamang, infected kayo ng leptospirosis. Kung kayo po ay nababad sa baha, huwag ipawalang bahala po.
Kasi fatal po siya, pwede ninyong ikamatay tulad na nangyari dito sa sakristan. Dry cough is also observed in 20 to 57% ng mga tao na infected ng leptospirosis. Kaya yung clinical feature na to can mislead a doctor to diagnose the disease bilang respiratory illness. Additionally, gastrointestinal symptoms such as nausea, vomiting, abdominal pain, pati diarrhea frequently occur. Vomiting and diarrhea may contribute to dehydration. Pwede din pala ito makuha, mga kababayan, ang leptospirosis sa mga sakahan, paddy field. Baka niya, Mr. Maravillas, matakot na niyan. Yung mga magsasaka natin, hindi na lumusong sa kanilang mga sakahan sa takot sa leptospirosis. Importante po kasi, yung paa ninyo dapat walang open wounds. Pag nagkasugat, wag munang lulusong po sa Sa bagay noon, nung aking kabataan, magsasaka din kasi po ako, at walang mga information na ganyan, sige lang kami. Wala man kaming paki kahit may sugat yung mga paa. Lumulusong kami sa putikan. Kasi yan ang hanap buhay ng mga magsasaka. Na iba na kasi po yung panahon ngayon. Na bago dahil daw sa climate change and urbanization. The survival of Leptospira bacteria is influenced by environmental factors with transmission dynamics affected by climate change. O kita ninyo, extreme weather events, urbanization, and interactions between human and animal populations. The bacteria thrive in warm and humid climates due to their preference for environments that maintain high moisture content and optimal temperatures for metabolic activity and motility. Itong bacteria can be found in ponds, rivers, puddles, sewers, agricultural fields, at sa mga basa na kalupaan. So iiwasan po ninyo na barefooted kayo, nakapaa, sa paglalakad sa mga ganyang mga lugar. Isa mga barangay po, kasi noong panahon, hindi man uso ang ganyan. Sige lang ang kami po, nagtatakbuhan dyan sa rice fields. Umaga, hapon at hanggang gabi minsan, nakababad yung aming mga paa. And the worst na pwedeng tumama sa aming paa, alipunga. Ganon din yun nangyari rito. Nagkaalipunga muna. Yun pala yung alipunga na uwi sa leptospirosis, mga kababayan, na kanyang ikinamatay. O ngayon, balikan natin na damay yung hustisya at pati si CBCP, President Virgilio David, nangialam na po dito. Yan Cardinal David Pinuna, patuloy na kawalan ng hustisya sa Pinas daw. Binatikos niya yung pamahalaan dahil sa umano'y irony o kabalintunaan sa kawalang hustisya sa Pilipinas kasunod ng pagpanaw ng isang altar server o sakristan sa Malabon. Yun na nga po, si Dion. Ayon kay Cardinal David, tila nasanay na lang ang mga Pilipino sa pag-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Aminado si David na isa ang kahirapan sa mga dahilan nito. Wala man kasing sweldo po yung pagiging sakristan. Sana sinildo ninyo para umangat sa buhay. O diba? Huwag tanggap lang ng tanggap ng koleksyon. Be part. Anyway, naglilingkod naman siya sa simbahan bilang sakristan. Marami naman koleksyon po sa simbahan mula sa mga nag-church. Ano naman bigyan ninyo ng sweldo? Yung medyo mataas-taas naman na sweldo. Yung church naman hindi naman nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Di ba po? Tumulong sa sa pagpapaunlad ng ating mga mamamayan, lalo't kung ang isang mamamayan naglilingkod bilang sakristan, naglilingkod sa church. Ang problema, lahat volunteers Yung mga nagtatrabaho sa church, lahat lang libre, lahat volunteer. Paano naman sila mabubuhay niyan? Yan tuloy, yung tatay, siguro,
iniisip niya, baka manalo sa Karaig Cross. Ayun, napasugal tuloy, nakulong, hinanap ng anak, lumusong sa baha, namatay yung sakristan. Yan ang kwento eh. Di ba? Huwag masyadong sisi ng kung sino-sino. Tingnan din ng sarili. Tama po. Ang problema, turo tayo ng turo. Naglilingkod sa Kristan nga, naglilingkod sa church. So responsibility ng church, mga church leaders na yung mga naglilingkod sa church, biyayaan man lang po, sweldoan man lang sa kanilang siserbisyo. Ang problema, libre. Siguro na bibigyan din paminsan-minsan, may allowance man din, or yung mga tawag dito, mga in-kind, mga prutas, kung ano-anong pagkain na ini-offer sa pari, baka yung sakristan, binibigyan din mga kababayan ng share, paminsan-minsan. Pero yung sweldo, wala. Yan ang sakristan. Paano hindi maghirap, naglilingkod, libre? Tama? Yan aminado si David na isa ang kahirapan sa mga dahilan nito. Malamang, anya nasawi ang 20 anyos na si Dion Angelo de la Rosa dahil sa leptospirosis na kanyang nakuha matapos sa paglusong sa baha para hanapin ang ama. Kwinestyon ni David ang kalakaran ng pag-aresto ng walang waran at kalaunan ay hihikayatin na umamin na lang sa korte para maabsuelto dahil 1,000 piso lamang daw ang multa. Sabi pa ni David, patuloy na kumukuta ang kapulisan sa pag-aresto sa bisa ng lumang batas laban sa sugal, gayong tahimik naman sa talamak na online gambling na sumisira sa buhay ng napakaraming Pilipino. Sa huli, ipinanawagan ni David na ipanalangin ang pamilya ng nasawi at ang bansa upang matigil na ang tinawag niyang pagbaha ng kawalang katarungan at wala ng mapagkaitan ng kinabukasan dahil sa kabalintunaan ng sistemang nagpaparusa sa mahirap at pumoprotekta sa makapangyarihan. Turuan kasi ninyo, ito mga members ninyo ng maayos. Sigurado, katoliko ito, yung anak niya sa Kristan eh. Turuan ninyo ng tama. Kasi karamihan sa mga nalululong sa ganyan, mga members ninyo. Ibig sabihin, hindi naturuan ng tama na masama yung pagsusugal. Ang problema pa nga, yung church tumatanggap ng mga donations galing sa... Di ba noon? Sa PAGCOR, sa PCSO. Minsan nga may solicitation. Double standard po. Dapat, kung masamaan na sugal sa inyong turo, dapat maigpit tayo sa ganyan. So may responsibility din kayo. Yung mga members ninyo, turuan ng tamang morality para hindi nalululong sa mga ganyang masamang bisyo. Ayan tuloy. So bawat isa sa atin may responsibility sa ating society. Lalo na kayo na mga religious leaders. Magbigay kayo ng tamang guidance sa mga members ninyo na lang para maging maayos ang buhay ng bawat isa. Okay po? So anyway, ito ay may moral lesson para sa ating lahat. At saka siyempre, itong kwentong ito, mag-create siya ng awareness para sa ating mga mamamayan na dapat hindi basta-basta paintulutan ang inyong mga anak at kayo mismo sa panahon ng baha. Peligroso po. Nag-iba na yung panahon. Dumi na yung paligid because of urbanization. Baka ma-infect kayo po. May open wound kayo. Huwag susuong sa baha. Baka magka-leptospirosis na pwede ninyong ikamatay. Okay po? So yan po yung ating kwento ngayon. Ito pong ating programa atin sa inyo ng I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung gusto po na magnegosyo nito o mag-try nito, mag-consume, mag-message na lang po kayo sa akin. Yung gustong magnegosyo, mag-message kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. So imbis po online gambling, online selling tayo dapat para umasenso sa buhay. Lagi natin pong tatandaan, sa buhay po, you become what you believe.
Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.